evermore. He is mighty, and holy is His name. My soul magnifies the Lord. My heart rejoices in God, my Savior, for He lifts the lowly, and He's done great things for me. I will sing, praising evermore. He is mighty, and holy is His name. I will lift my head up high as Lord, praising Jesus through each trial. Though I have not seen Him, I love Him completely. My soul magnifies the Lord. My heart rejoices in God, my Savior, for He lifts the lowly, and He's done great things for me. I will sing, praising evermore. He is mighty, and holy is His name. My soul magnifies the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Rejoice in God, my Savior. He lifts The lowly, and He's done great things for me. I will sing, praising evermore. He is mighty, and holy is His name. Lord, I praise You because of who You are, not just for all the mighty things that You have done. Lord, I worship You because of who You are. You're all the reason that I need to voice my praise because of who You are. You spoke the word and all the worlds came into order. You waved Your hands and planets filled the empty sky. You placed the woman and the man inside the garden. And though they found compassion in Your eyes. Oh Lord, I stand amazed at the wonder of Your deed, and yet a greater wonder brings me to my knees. Lord, I praise You because of who You are, not just for all the mighty things that You have done. Lord, I worship You because of who You are. You're all the reason that I need to voice my praise because of who You are. One holy man brought a promise from a virgin, and promise grew as He revealed to us Your heart. And during love displayed throughout His crucifixion, and in the dark You tore the grave and death apart. Oh Lord, I stand amazed at the wonder of Your deeds, and yet a greater one
I praise you because of who you are. Not just for all the mighty things that you have done. Lord, I worship you because of who you are. You're all the reason that I need to voice my praise. Lord, I praise you because of who you are. Not just for all the mighty things that you have done. Lord, I worship you because of who you are. You're all the reason that I need to voice my praise because of who you are. My soul magnifies the Lord. My heart joys in God, my Savior, for He lifts the lowly, and He's done great things for me. I will sing, praising evermore. He is mighty, and holy is His name. My soul magnifies the Lord. My heart joys in God, my Savior, for He lifts the lowly, and He's done great things for me. I will sing, praising evermore. He is mighty, mighty. He is mighty, mighty. He is mighty, and holy is His name. Hallelujah. We worship you, Lord. Let's worship our Lord. Let's lift our voice again. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We sing you a song of worship, a song of praise. We lift our voice to you, oh God. Hallelujah to the great one, Adonai, Elohim. We praise you, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. We praise you, Lord. We sing Hosanna. We sing Hosanna in the highest. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory. Glory to your name. Holy, holy, holy. You deserve our praise. You deserve our worthy is the Lord.
your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place as we gather to see your face. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place as we gather to seek your face. Father of creation, unfold your sovereign plan. Raise up a chosen generation that will march through the land. All creation is longing for your unveiling of power. Would you release your anointing? Oh God, let this be the hour. Your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place as we gather to seek your face. Let your glory fall. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place as we gather to seek your face. Let your kingdom come. Let your kingdom come. Let your kingdom come. Let your will be done. Let your will be done. Let us see on earth. Let us see on earth the glory of your Son. Hallelujah. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nation. Let your fragrance rest in this place as we gather to seek your face. Let your kingdom come. Let your kingdom come. Let your will be done. Let your will be done. Let us see on earth Let us see on earth the glory of your Son. Let your glory fall in this room. We praise your name, Lord. Let us go to the nations. Let your fragrance rest in this place as we gather to see your face. Let your glory fall. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place as we gather to seek your face. As we gather to seek your face. As we gather to seek your face. Hallelujah.
Oh, ria, 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 ria. Ria, 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 ria. Oh, ria, 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 ria. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Let your glory fall in every house, Lord. In every houses, in every families, Panginoon. Lord, dumako nga, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, sa naaabot, Panginoon, ang live stream na ito, Panginoon, ang inyong presensya ay mamalagi, Panginoon, at sa aming pakikinig ng inyong mga salita. Patuloy kami, Panginoon, mapalakas, Panginoon, at makaranas, Panginoon, ng inyong patuloy na pagtagpo sa aming mga buhay. Lord, we thank you, Lord Jesus, at hindi ka nalilimitahan, Panginoon, ng anumang mga sitwasyon, Panginoon, Lord God. Ikaw ay makapangyarihan, Panginoon, at ang inyong Espiritu ay nakakakilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. At mamalagi ka nga po, Panginoon, Lord God. Mamalagi ka, Panginoon, Lord, sa aming kalagitnaan, Lord. Hallelujah. Lord, receive all the glory, receive all the honor, Panginoon. Tanggapin mo ang lahat ng papuri, Panginoon, sa umagang ito. In Jesus' name, amen, amen, amen. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay patuloy na maging handa sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Ating maging bukas ang ating puso't isipan sa mensahe ng Diyos para sa atin. At salamat sa Panginoon. At narito po ang ating senior pastor para ihatid ang mensahe ng ating Panginoon. Palakpakan po natin si Lord sa buhay niya. Sa magandang umaga po, muli mga kapatid, tagumpay sapagkat tayo ay nakakapagpuri at nakakapagsamba pa rin sa Panginoon sa kabila pa rin po ng ating extended quarantine. Ang lahat po ng itong ating ini-endure ay merong mabuting binubunga sa ating buhay. At ito po ay wala pa ni katiting doon sa mga ini-endure ng iba nating mga kapatid sa ibang bansa na kung saan naroon ang pag-uusig, naroon ang kahirapan, naroon ang gyera. Kaya alam po natin na ang lahat ng ito ay mayroong katuturan at mayroon pong ginagawa ang Panginoon para sa ating lahat. Kaya po, sa mabunying araw, tagumpay na araw para sa atin, ito ang araw ng Panginoon, araw ng pagsamba, araw ng pagpupuri, araw ng pananampalataya at pagtatagumpay sa ating Panginoon. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa unang Kronika, 16 at 29. Kung English o Tagalog po, ay may English at Tagalog po tayo rito. Una sa English po, sa 1 Chronicles 16 and 29, give to the Lord the glory due His name, bring an offering, come before Him, or worship the Lord in the beauty of holiness. At sa Tagalog po, ang Biblia version, inyong ibigay sa Panginoon ang kalwalhatiang marapat sa Kanyang pangalan, magdala kayo ng handog at magsiparoon kayo sa harap niya. Inyong sambahin ang Panginoon sa ganda ng kabanalan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, kami po ay lumalapit sa iyo at amin po hinihingi. Pakanin mo kami, Panginoon, sa luntiang damo, O Lord God, ng espiritual na kaparangan ng iyong kaharian. Panginoon, mabusog kami, O Lord God, sa amin pong kakainin at tawa, O Diyos, ikaw mangusap sa amin para kami patuloy na makapagpatuloy ng paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Minsan pa ay naririto nga tayo. Sa araw na ito, nais ko pong ihatid sa atin ang paksain, ang ganda ng kabanalan. Ang ganda ng kabanalan or the beauty of holiness. Opo, ito po ay may patungkol sa pagsamba sa Panginoon, ngunit higit pa roon ang nais ko pong ibahagi sa atin ngayon. Ito po ay bahagi ng awit ni Haring David, itong unang Kronika 16, ay bahagi po ng awit ni Haring David noong ilagak po ang kaba ng tipan doon sa bundok ng Sion, doon sa tolda na kanya pong inilagay. Inawit niya po ito.
Alam po naman natin ang Panginoon ay naghahanap ng mga mananamba sa Espiritu at katotohanan. Kapag ito po ay nagagawa ng tao na siya ay nakakasamba sa Espiritu at katotohanan, ay ang Panginoon po ay kumikilos at nagkakaroon ng interaction tayo sa Kanya. Nagkakaroon tayo ng magandang pakiramdam at ang Panginoon naman po ay tunay na naliligayahan sa pagpupuri natin. Alam po naman natin na ang kalikasan po ng pagsamba ay pakikipagkaisa. No? The essence of worship is communion. Nagkakaroon po ng pagtatagpo ang human at ang divine. Isahan man o marami man, no? Maramihan man o isahan man, tayo po ay nakakapagpahayag ng pagsamba sa Panginoon. Sa atin pong sariling paraan sa pinagkakalob sa atin ng banal na Espiritu. Kaya purihin ang Panginoon na tayo po'y malayang nakakapagpuri sa Panginoon sa araw po na ito. Kapag ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa tao, ang natural po na tugon ng tao ay ang magpakumbaba at tayo ay sumamba sa Panginoon. Yun ang nangyari kay Isaias at yun din po ang nangyari kay Pedro nang siya ay paghimalaan ng Panginoong Jesucristo. Ang tendency po natin ay makita natin ang kadakilaan ng Diyos, ang kamanghamanghang kalagayan ng Diyos na napakalaki niya, napakamakapangyarihan, at tayo po ay mangyayari ay luluhod at tayo magpapakumbaba at sasamba sa Kanya. Kapag ka po inilalaan natin sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa Kanyang pangalan, syempre ito po ay higit pa sa pagsamba. When we desire to ascribe greatness to the name of the Lord God, this is even beyond a worship service like this. It has something to do, bigger than that, kundi po yung buong buhay natin. Ang pagsamba sa Diyos sa ganda ng kabanalan ay nangangahulugang mabuhay ng banal na buhay at dalhin ang bawat aspeto ng ating buhay sa ilalim ng pagkapanginoon niya. It is submitting everything, every aspect of our life to the Lordship of God, to the Lordship of Jesus Christ. So it's beyond actually our worship service such as this. Yung pong ceremonies o yung pag-aawitan, it's bigger than that. It is bringing every aspect of our life to the Lordship of God Himself. So yun po ang nais kong pag-usapan natin. Siyempre pinag-uusapan natin ay pagsamba at higit pa nga po roon. Paano natin gagawin ito? Para sagutin po yan, titingnan po natin ang isang karanasan ng Israel doon sa ilang. Nang sila ay makarating sa bundok ng Sinai. Dito makikita natin na hinihingi ng Diyos ang ilang prinsipyo para maranasan nila ang higit na kagandahan ng kanyang kabanalan. Nais ng Panginoon magpakahayag sa kanila. Nais niya ng isang bansang pagpapahayagan niya ng kanyang pagmamahal at ng ganda ng kanyang kabanalan. 4 po ang nais kong ibahagi po sa atin sa araw na ito. Ito po ay patungkol sa pagsunod, sa pakikinig, sa konsekrasyon, at sa paggalang sa ating Panginoong Diyos. Doon po tayo magbubulay-bulay. So tingnan na po natin ang una, lubos na pagsunod. Tayo ihahatid dito sa Exodo 19, talatang 3. Umakyat si Moses sa bundok para makipagkita sa Diyos. Tinawag siya ng Panginoon doon sa bundok at sinabi, sabihin mo ito sa mga Israelita na mga lahi ni Jacob. Nakita niyo mismo kung ano ang ginawa ko sa Ehipsyo at kung paano kayo dinala rito sa akin. Katulad ng pagdadala ng agila sa mga inakay niya sa pamagitan ng kanyang pakpak. Kung lubos ninyo akong susundin at tutupdin ang aking kasunduan o tipan o covenant, pipiliin ko kayo sa lahat ng bansa para maging mga mamamayan ko. Akin ang buong mundo. Pero magiging pinili ko kayong mamamayan at magiging isang kaharian na mga paring maglilingkod sa akin. Sabihin mo ito sa mga Israelita. So ninanasa po ng Panginoon ang isang banal na bansa, isang kaharian, pagkasaserdote. Gayunman ang kanilang pagiging kaharian bilang isang saserdote at banal na bansa
ay nakakondisyon sa kanilang pagsunod sa Kanya, mga utos, at pagtupad sa Kanyang tipan. Hindi nila malalasap ang pagsamba ng ganda ganda ng kabanalan kung sila ay hindi susunod sa Kanyang mga inuutos. At ang kahalagahan ito ng pagsunod sa mga utos ng Diyos ay binigyang diin ng Panginoon nang siya ay magkaloob sa kanila ng mga kautusan. Una ay 10 at ito po ay na-multiply sa marami pa. Kung walang kautusan, walang tipan. At kung walang tipan, walang pagpapalang maaaring dumating sa tao. Sapagkat sa karunungan ng Panginoon, pinili niya na po ang kanyang pagpapalay dadaloy sa pamamagitan ng tipan. Tayo po ngayon bilang mga Kristiyano ay nasa ilalim ng New Covenant, ng bagong tipan ng Panginoong Jesucristo. Kung tayo po ay wala diyan sa tipan na yan, hindi natin mararanasan sa kaganapan ang pagpapalang inihanda ng Panginoon sa pagkakataong ito o sa panahong ito ng ating kasaysayan. Kung wala ka kay Kristo, hindi mo mararanasan ito. Kaya't akin pong inaakay, akin pong hinihiling, doon po sa mga nakikinig sa atin, ang tunay na pagpapala ng Diyos ay hindi lamang po sa mga bagay na material. Higit pa po roon. Hindi lamang po pangundo, kundi pang walang hanggan. Kung kayo po ay wala pa sa tipan ng Panginoon, maaari po ninyong isuko ang inyong buhay sa Kanya. Pagsisihan ng inyong mga kasalanan, tanggapin ang Panginoong Hesus na siyang namatay para sa atin bilang Panginoon at tagapagligtas at kayo po ay mapapasakop sa bagong tipan ng Panginoon. Sa bagong tipan, hindi rin natin mararanasan ang pagpapala ng tipan ni Kristo kung hindi natin sinusunod ang kanyang mga kautusan. Ang prinsipyo po na ipinakita ni Yahweh doon sa kanila sa Exodo 19, siya pa rin prinsipyo na tumatakbo hanggang sa ngayon. Ano pong naging tugon nila? Anong naging tugon ng Israel sa sinabing yun ng Diyos? Verse 7, kaya bumaba si Moises mula sa bundok, ipinatawag niya ang mga tagapamahala ng Israel at sinabi sa kanila, ang sinabi ng Panginoon at sabay-sabay na sumagot ang mga tao, susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon. At sinabi ni Moises sa Panginoon ang sagot ng mga tao. Okay, so sila po'y nakarating sa bundok Sinai, ayon po sa mga komentarista, about 45th day ng kanilang journey. Pagkatapos sa 46th day, umakyat na po si Moses doon sa bundok at tumanggap po siya ng mga salita mula sa Panginoon. At pagkatapos ay bumaba po siya at siya po ay kinausap niya ang mga tao tungkol sa mga sinabi ng Panginoon sa kanya. Nais na marinig ng Diyos mula sa lahat. Nagsasabing, opo, gagawin po namin. At mahalaga na ito hindi nanggagaling sa bibig, kundi nanggagaling sa puso. Susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Naliligayahan po ang Panginoon kung tayo ay mayroong response na katulad ng ganon. Opo, susunod po. Tayo naliligayahang mga magulang. Pagka ang ating pong mga anak ay talagang taus-puso nagsasabi, opo, nanay, opo, tatay, gagawin ko po yon. Sumusunod sila sa atin, naliligayahan tayo. Pagkat hindi natin mararanasan ang kagandahan ng kanyang kabanalan kung hindi po tayo susunod sa kanya. Ang pribilehiyong ibinigay sa Israel ay ipinagkakaloob din po sa atin. Unang Pedro 2:9. Tatapot kayo'y isang lahing hirang, chosen generation, isang makaharing pagkasaserdote, royal priesthood, isang bansang banal, a holy nation, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Doon po sa Sinai naging bansa ng Diyos ang Israel. Doon po sa Sinai, sila ay naging pag-aari ng Diyos. They became a holy nation unto the Lord their God. At aniwa, parang binigyan sila ng Diyos ng konstitusyon. Yun po yung law. Ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Maalala natin sa Acts chapter 1 verse 5, tinanong, thereabouts po, but Acts 1, no, early part na Acts 1, tinanong ng mga Israelita o ng mga alagad rather sa Panginoon,
will you at this time restore the kingdom to Israel? Malamang ang tinutukoy po nila ay maghahari na bang muli ang Panginoon. Tandaan natin na doon sila nagsimula. Inilabas sila ng Diyos sa Ehipto, ginawang bansa ng Panginoon, at simula noon sila po'y pinagharian ng Diyos sa pamamagitan ng mga hinirang niyang propeta, mga hukom. Ngunit tinanggihan nila ang Panginoon. At sa mahabang kasaysayan, sila po ay napatapon, na-exile sa ibang mga kaharian. Sa Assyria, pagkatapos sa Babylonia. At pagkatapos dumating na po ang Gresya, dumating na ang mga Romano. Kaya ang tanong ba agad, will you at this time restore the kingdom? Alang sabi ng Panginoon, huwag muna natin pag-usapan yan sapagkat marami pang dapat na gawin. And yet, they were the people of God, but they rejected God. And now today, we are the people of God. God has a people all throughout the earth today. God has a family all throughout the earth today. At isa lamang po ang ating karanasan, kaya tayo naging bahagi nito. Tayo ay na-born again lahat. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God, the kingdom of heaven. Hindi tayo magiging bahagi ng pamilya ng Panginoon. And today, we are. Praise the Lord. Thank God. We don't deserve it, but we are here as part of the family of God. Tayo ngayon ang chosen generation, tayo ngayon ang royal priesthood, tayo ngayon ang holy nation ng Panginoon. Hindi na lamang po siya iisang bansa, bahagi rin po ang Israel, yung mga nakakilala na sa Panginoon, bahagi pa rin po sila, but all throughout the earth today, millions, hundreds of millions of Christians are part of this nation of God. Gayunman, ang mga pribilehiyo ay may kasamang pananagutan. Tayo ay kabilang na sa karya ng Panginoon sa pamilya niya. Ang pagsunod ay hindi po option. Hindi po ito optional. Pero obedience is not an option. Ito po ay hinihingi sa atin ng Panginoon. Luke chapter 6 verse 46. Bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? So therefore, there is a contradiction in our life. Pagka pinapangalanan natin siya na ating Panginoon, and yet we don't obey what He asks us to do. There is a big contradiction. And may our life be not like that. Nawa hindi po maging gano'n ang ating buhay na isang contradiction. Sa panahon ito ng ating buhay, tayo po ba'y lumalakad sa landas ng pagsunod ng Panginoon? Hindi natin maaabot ang kagandahan ng kanyang kabanalan at ang kagandahan ng pamumuhay Kristiyano kung tayo po ay hindi susunod sa kanyang mga salita. Hindi mabubuo ang mga makadiyos sa katangian sa atin kung hindi tayo lubusang susunod sa ating Panginoon. Harapin natin ang mga issue ng ating buhay. Harapin natin ito. Huwag natin itong baliwalain. At kung makita natin kailangan itama natin. Kung kinakailangan natin magsisi po tayo. Pagkat nais ng Diyos na ibuhos ang kanyang pagpapala sa bawat isa po sa atin. Anong kalagayan ng ating buhay? Hirap po ba tayo sa pera? Magulo ba ang ating buhay? No, nag-aaway ba kayong mag-asawa? Lahat po ng yan ay hindi kalooban ng Diyos para sa inyong buhay. Ngunit kung ating pong haharapin ang mga issue na dapat nating itama sa ating buhay, magsisi tayo ng ating mga kasalanan at pagkakamali, tinitiyak ko po sa inyo ang Panginoon kikilos sa mahimalang paraan at pagpapalain kayo sa mga larangan ng buhay na pangangailangan ninyo. Kalawa, pakikinig ng mabuti. Listening attentively. Verse 9, Exodus 19. Sinabi ng Panginoon kay Moises, darating ako sa iyo sa pamamagitan ng makapal na ulap para marinig ang ng mga tao ang pagkipag-usap ko sa iyo at ang lagi silang magtiwala sa iyo. At sinabi ni Moises sa Panginoon ang sagot ng mga tao. So, sinabi po ng Diyos, kakausapin kita, maririnig ng mga tao. Bakit gagawin ito ng Panginoon? Ang sabi lang po ng Panginoon ay para magtiwala sila sa iyo. Pero ang totoo, para maniwala sila na meron talagang isang makapangyarihang Diyos
na nangungusap sa iyo at ikaw ay aking kinatawan sa kanila. Mahalaga po na kilalanin natin ang mga tagapanguna ng Panginoon. No? Noong ang Panginoong Jesus ay nagsasalita sa sariling kanyang mga kababayan, He came to His own, but His own did not receive Him. But as many as received Him, He gave them the right to become children of God to those who believed in His name. Napakahalaga po na kilalanin natin ang kapamalaan na ibinigay ng Diyos para sa ating buhay. Sa panahon nila, yon si Moses, sa panahon ng mga alagad, yun ang Panginoong Jesucristo, sa panahon natin ngayon, panahon ng banal na Espiritu, siya po ay nag-raise up ng mga lalaki at babae ng Diyos na iniligay niya sa kanyang mga kawan na dapat po sila ay pakinggan ng mga pinapangunahan. Sa pagsasalita ng Diyos kay Moses na narinig ng mga Israelita, inihahanda niya ang kanilang mga puso na makinig sa Kanya. Yun talaga ang intensyon ng Panginoon. Nais ng Diyos na magsalita sa Kanyang bayan. Oo, merong namamagitan, pero nais ng Diyos na direktang mangusap sa inyo. Oo, akong ginagamit kayo ng Panginoon na nagsasalita sa inyo. Pero maaaring magsalita ang Panginoon ngayon sa inyo, sa inyong puso, na hindi na tinig ni Brother Edwin, kundi tinig na ng Diyos. At pwede ninyong sabihin, nangusap sa akin ang Panginoon sa mensahe na iyon. Bagamat tao ang nagsasalita, ang banal na Espiritu ang siyang magbibigay sa inyo ng inyong kailangan, sa inyong buhay at spiritual na pangailangan na masasabit mapapatotoo ninyo, nag-speak sa akin si Lord. Dapat ganoon. Sa Romans chapter 10 and 17, sasampalataya lang ang tao kung marinig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at marinig lang niya ito kung may mga ngaral sa Kanya. Therefore, it's part of God's plan that there will be people like me and others who will teach and preach the Word of God. But it is the Word of Christ. It is the Word of God. So when you receive by faith, all of you who are listening right now, if you receive by faith the Word of God coming out of the lips of human instrument, then you will be blessed. You can hear, you can receive God's Word. Why? Because it is God's will for every one of us to listen or to receive from God. Kaya mahalaga po yung tayo maingat na nakikinig sa salita ng Panginoon. Kung nais nating maranasan ang kagandahan ng kabanalan sa pagsamba, sa pamumuhay, ay maging sensitibo tayo na makinig sa ating Panginoon Diyos. Bagamat nagsasalita ang Diyos dito sa kwento no kay Moises, makita natin ang Diyos ay nagsasalita rin sa kanyang marahang bulong na tinig. No, katulad nung nangyari po kay Elias, Elijah ay tumakas na, no, sabihin natin, o tumakbo na dahil po sa banta ni Jezebel, dahil po pinagpapatay niya ang propeta ni Jezebel. At siya po ay napasa isang yungib. Ngunit sa yungib na yon ay dumating ang Panginoon. No, naalala ko lang kumisan, tayo ay nasa mga yungib. Yungib ng kahirapan, yungib ng sakit, yungib ng kaguluhan, yungib ng pag-aaway, yungib ng utang. Nais tayong alisin ng Panginoon doon. Nais siya tayong palabasin doon sa yungib na iyon. Yungib ng adiksyon, yungib ng bisyo. Nais ang Panginoon na alisin tayo doon at dalihin niya palabas. At pinalabas si Elias sa unang hari 19 at 11. Nagsalita ang Panginoon, lumabas ka, tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa aking presensya. God wants you to get out of your cave and stand before the presence of the Almighty. Pagkatapos may dumaan na napakalakas na hangin na bumitak sa mga bundok, dumurog sa mga bato, pero wala ang Panginoon sa hangin. Pagkatapos ang hangin lumindol, pero wala rin ang Panginoon sa lindol. Pagkatapos ang lindol, may apoy na dumating, pero wala rin ang Panginoon sa apoy. Pagkatapos ng apoy, may narinig siyang tinig na parang bulong. Well, practically, anong ibig sabihin nitong mga nangyari na ito? God is moving in our life and He's speaking in our life. And in all those events that are taking place in our life, the most important thing is, are we listening? Are we hearing God speak to us in that still small voice? Tinig na parang bulong sa ating pong puso.
Kailangan nating maglaan ng sandali araw-araw kung kailan ay maaaring magsalita sa atin ang Diyos. Kadalasan sa pamagitan ng kanyang salita, ngunit maaari rin siyang direktang mangusap sa ating espiritu. Pwede siyang magsalita sa atin sa pamagitan ng kanyang salita na binabasa natin o directly speak to our hearts. Some people even heard the voice of God. Narinig nila ang tinig ng Diyos. Nagbibigay ng instruction sa kanila, ng confirmation sa kanila, ng assurance sa kanila. At yun po ang mahalaga sa ating buhay, na tayo ay makatanggap ng buhay na salita ng Panginoon. Pag yun ang ating pinanghawakan, at yun ang ating sununod, at yun ang ating ginawa, whether coming from the pages of the Bible or to His still small voice, the voice of the Holy Spirit within us, tinitiyak ko po sa inyo ang tagumpay. Tinitiyak ko po sa inyo ang pagpapala. Tinitiyak ko po sa inyo ng kasaganaan. Darating po sa atin. Ang sandaling ito hindi kailangan minamadali. Yung panahon ng ating paghihintay sa Panginoon. Sabi nga po ni Sister Seth, ni Reverend Seth, sa exhortation niya this week, po, sa isang evening exhortation, kailangan natin magkaroon ng upper room. Upper room. Kami po mag-asawa, ang upper room ng misis ko, yung kwarto namin. Ako po, ang upper room ko, yung living room namin. Minsan nagsuswitch kami. Pagka ako po ay nag-aaral, maaga ako mag-aaral, madaling araw pa lang, sabihin ko sa kanya, Love, switch muna tayo, doon ka muna sa sala. At siya po lalabas doon sa sala. We need to have that place in our house. Sabi po ni Sister Seth, yung isang kakilala niya, ang kanyang upper room ay yung comfort room. Whatever it is, or wherever it is in the house, kailangan po natin isang lugar yon where we can sit down, where we can kneel down, and listen to God speaking to our hearts as we read our Bible, or even as we are worshiping unto the Lord. Kapag nagsalita po ang Panginoon, huwag nating baliwalain. Kailangan natin itong isulat. Kaya po, almost 2 years na, tayo po ay nagpapa-journal sa bawat isa sa atin. Nagkakaroon tayo ng spiritual journal, meron tayong notebook na dedicated po sa ating devotion para pag nag-speak ang Lord sa atin, alam po natin. And we can go back to it. How blessed it is to have a spiritual journal. I wish I started when I was younger. Pero ngayon po, pwede mong balikan. Nangusap na ang Panginoon sa akin to. Andito lang to, basta iisa-isahin mo yun. Tungkol dito, pinapaalala ng Lord sa akin. No? Every week, almost every day, God speaks to us, di ba? Merong sinasabi sa atin ng Panginoon. But there are those that He really underscores, bold print, highlight. Na pag hindi mo pa naman naintindihan, ay talaga kinakailangan mo mag-fasting. Dahil hindi ka nga makarinig sa Panginoon. So minsan kailangan nating magbawas ng pagkain, sobrang busog ang ating tiyan, pero ang ating spiritual na tiyan ay wala. At ang ating mga tenga po ay barado. And so we need to fast. Para lang makarinig tayo sa Panginoon. Ngunit huwag nating baliwalain ang sinasabi ng Diyos. Kaya kung gusto ninyong kulayan ang Bible ninyo, lagyan nyo ng date, ano pa man. But our suggestion is this, you've got to have a notebook or spiritual journal na pwede po ninyong isulat doon ang sinasabi ng Panginoon. Hindi natin maririnig ang tinig ng Diyos kung hindi tayo makikinig na mabuti. No? What happened in the burning bush? Nagliliyab po yung bush, at ito nagliliyab ng ilang minuto na, but not until Moses turned aside at siya po ay lumingon at pinuntahan yung burning bush, not until that God spoke to him. So, kinakailangan niya munang kunin yung kanyang attention. Kung tayo po ay 50-50 sa Diyos, halimbawa ngayon, nakikinig kayo sa akin, tapos iniisip niyo yung sinasain ninyo ngayon, hindi po kayo makakatanggap sa Panginoon. So, we need to have concentration. Kinakailangan ng concentration. Sa pahayag 3 at 22, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ito nangyayari sa ating lahat. Ganon. Hindi ka umaten ng church. Meron kang OB ka, official business. Tinanong yung kapatid mo, oy, kumusta sa church? Oy, maganda. Ganon. Kumusta ang worship? Maganda.
Yung message. Ano yung message? Hindi natin maalala yung mensahe. Nakinig ba talaga tayo? Narinig lang natin siya. No? Did we really listen? Kaya nga, minsan kailangan natin na isulat po ang mga bagay-bagay. Parang katulad ng mag-asawa, na yung asawa po ay may sakit, yung babae, kaya nag-isang pumunta sa church, yung lalaki. At tinanong ng babae, kumusta yung service? Mabuti naman. Tungkol saan ang mensahe? Tungkol sa kasalanan. Ano ang tungkol sa kasalanan? Hindi raw sang-ayon yung pastor sa kasalanan. Anong klaseng message yun na narinig niya? So, evidently, was not really listening to the message of the pastor. You see, sometimes we are here, dito po sa ating worship place, physically present, pero mentally absent. Huwag po ganon. Mag-improve po tayo. So maraming gustong sabihin sa atin ng Panginoon, pero dahil hindi po tayo attentive, hindi po natin nakukuha. Ang pananagutan, nasa sa atin. Huwag nating madaliin ang pakikipag-usap natin sa Panginoon. I-develop po natin yon hanggang marinig natin yung marahang bulong ng Panginoon. Now, thankfully, we have the Bible, but thankfully too, we have the Holy Spirit. Through the Holy Spirit, God speaks to us. Both ways po, nagsasalita ang Panginoon sa atin. Na minsan, dahil tamad tayo, hindi kaya nangungusap na sa akin ng Panginoon sa mga nangyayaring ito. God can also use those. Pwede rin gamitin ng Panginoon. Pero sana hindi gano'n ang relasyon natin sa Panginoon. Na nangungusap lang ang Panginoon sa atin pag tayo naghihirap na, pinapalo na. Mas maganda, nangungusap ang Panginoon sa kanyang salita, nangungusap sa ating espiritu. Ibig niya ng mga tengang nakikinig at pusong tumutugon. He wants listening ears and responding hearts, responsive hearts. Matthew 13 verse 14. Sa kanila natupad ang sinabi noon ni Isaias, makinig man kayo ng makinig. Hindi kayo makakaunawa, tumingin man kayo ng tumingin. Hindi kayo makakakita dahil matigas ang puso ng mga taong ito. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga, pinikit ang kanilang mga mata dahil baka makakita sila at makarinig. See? People have stopped their ears and closed their eyes para sa ating kabutihan kung kaya't nais niyang magsalita sa atin. It is for our benefit that He desires to speak to us. Nais niyang matulad tayo sa Panginoong Jesus. Jesus is the model of one who listened to the Father. He listened to the Father and He did it. Isaiah 50 and verse 4. Tinuruan ako ng Panginoong Diyos kung ano ang sasabihin ko para mapalakas ang mga nanlulupaypay. Ginigising niya ako tuwing umaga. Hello? Pagising tayo sa Panginoon para pakinggan ang mga itinuturo niya sa akin. Nagsalita sa akin ang Panginoong Diyos at ako'y nakinig. Hindi ako sumuway o tumakas man sa Kanya. Isaiah saw Jesus with such a relationship to the Father. Jesus wakes up every morning to receive, the word from the Father and then to implement that in his life. Alam niyo po, kung hindi natin matutunan ito, gusto kong sabihin, ang diablo, meron din siyang plano para sa ating buhay araw-araw. Araw-araw. Kaya kinakailangan i-assert natin yung will, yung purpose ng God sa ating buhay araw-araw. Jesus came in order to destroy the works of the devil. But ang sabi po sa Psalm 139 and verse 16, bago pa tayo ipanganak, ay inilagay na ng Diyos yung araw-araw na ating buhay. So, nagkakaroon ng collision po ito. Depende ngayon sa ating spiritual being kung ano ang magwawagi. Therefore, we need to reject the devil's plan for our life. Araw-araw yon. And then receive God's plan for our life. At tutulong po sa atin ang mga anghel para ma-implement yon sa ating buhay. Kaya, hindi natin maranasan ang ganda ng kanyang kabanalan kapag po hindi tayo nakakapakinig sa Panginoon. No, remember the times when God spoke to your heart. Remember those times. Ano yung pakiramdam natin sa ating kalooban?
Ano yung pakiramdam natin nung sandaling tayo talaga nag-uumiyak sa Panginoon at umiiling tayo ng direction sa Kanya? O tayo nanalangin para sa sa mga may sakit at pinagaling yung may sakit na yon. Napakasarap po ng pakiramdam natin. Yon ang nais ng Panginoon. Katlo, lubos na consecration. Complete consecration. Nais ng Panginoon. This will lead us now to verse 10. This will be the 48th day. So 45th day dumating sila, akyat manaog si Moses. Depende po sa pagbibilang, 7 to 8 times. Kasi po yung ibang akyat ni Moses implied lang. Pero yung iba directly talaga sinabi na siya ay umakyat. So 7 to 8 times. Si Moses nagpabalik-balik between 46 day at 48 day. Tapos nagtagal na po siya doon sa huling sampa niya roon. Anyways, let's read verse 10, Exodus 19. Sinabi sa kanya ng Panginoon, puntahan mo ang mga tao at sabihin sa kanilang, linisin ang sarili nila ngayon at bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga damit. Siguraduhin handa sila sa 3 araw. Dahil sa araw na yon, ako, ang Panginoon ay bababa sa bundok ng Sinai na kitang-kita ng mga tao. Dito po ay 2 bagay ang nais na paggawa ng Panginoon sa kanya. Una, papagbanalin niya ang mga tao. Linisin. Sabi, linisin ang mga sarili. I-consecrate. Sa English po. I-consecrate. Yun nga, ibig sabihin nito ay banalin. O dalisayin. O ihandog. I-dedicate. Italaga. Bakit mahalaga para sa bayan na sila ay banalin? Sapagkat makikipagtagpo sila sa Panginoon. Makikipagtagpo sa kanila ang Panginoon. Nais ng Diyos na siyasatin nila ang kanilang mga puso, ipahayag ang kanilang kasalanan. Kailangan nilang labhan ang kanilang kasuotan. Ang malinis nilang kasuotan ay simbolo ng malinis nilang puso. Hindi lamang yung panlabas, kundi higit lalo yung panloob. Tayo po ba, pagka gagawain na, ay nakahanda na ang ating puso o ginagawa natin yung gawain na doon pa lang tayo naghahanda? Doon pa lang tayo naghahanda. Huwag po. Okay. So, kadalasan, kailangan nating bitiwan yung ating ginagawa. Iwanan natin para lamang tayo po ay makakonsentrate sa nais ng Panginoon para sa ating buhay. Total consecration ang hinihingi niya po sa atin. Linisin nila ang kanilang mga sarili sa lahat ng karumihan at kasalanan. At tayo rin po, linisin natin ang ating puso para handa tayo makipagtagpo sa Panginoon. Maaring naisuko na po natin ang ating buhay sa Panginoon. Born again na po tayo. Ngunit, at ang ating buhay ay pag-aari na rin ng Panginoon. Ngunit naranasan po natin na yung feeling unconsecrated tayo sa Panginoon. Alam ko po na alam niyo yung ibig kong sabihin. Kailangan yung buong buhay natin. Kaya nga, harapin natin yung mga issues talagang ipasakop natin sa Lordship of Christ. Kung may bahagi ng ating buhay na hindi nakasuko sa Diyos, ang diablo ay magkakaroon ng right of way para makapasok sa bahagi ng buhay natin na yon. At mula doon, mag-ooperate po siya. Yung area ng buhay natin, halimbawa, pagsisinungaling, yung area po ng buhay natin na yon ay darkness. At kung saan merong darkness, doon gustong pumunta ng kaaway. Papasok siya doon sa area ng buhay natin, papalawakin niya ngayon yung kilos niya sa ating buhay. Pagsinungaling, pandaraya, pangungupit, lahat na po yun. At i-blow out of proportion niya ang ating mga kasalanan. Kalawa, maglagay siya ng hangganan. So, linisin nila ang kanilang sarili, tapos maglagay siya ng boundary. Yun ang po ang pinagawa sa kanya ng Panginoon. Pinapakita niya na hindi maaaring lumapit basta ang sino man tao sa kanya pagkat siya ay banal. Siya ay banal. Kailangan silang dumistansya pagkat sa halip na pagpapala, baka sila ay madisgrasya. Mamamatay sila pagkat tinangka nilang lapitan ang Panginoon. At ganun nga po, sa lumang tipan, hindi ka basta-basta pwedeng lumapit sa Panginoon. Parang merong invisible line, that separates God to man. At yun po ay because God is holy and man is a sinner. Pero purihin ang Diyos. Ngayon, sa bagong tipan, iba na po ang kwento.
Ang trono ng Diyos ay naririyan para tayo po ay pumunta. No? Nasira na yung dividing wall o yung dividing line. Wala na po yung tabing. Tinanggal na ng Panginoon nung siya po ay mamatay doon sa cross, Panginoong Jesus. Ibig ko po sabihin. Gayon man, hindi tayo dapat pumasok sa kanyang presensya ng parang ganun lamang, nang walang paggalang. Sabi nga po sa Hebreo 4:16, huwag tayong mag-atubili. No, huwag tayong mag-alinlangan, papasok ba tayo o hindi. Pero hindi rin naman dapat na tayo parang pasok na lang, casual na casual ang dating po natin. No? Hindi po ganoon ang trato natin sa Panginoon. Let us not treat God casually. Siya po ay banal. Hindi po nababawas yung kanyang kabanalan. Yun lang, ang maganda sa bagong tipan, binigyan na po tayo ng direct access sa presence ng Lord. Katulad sa umagang ito na naranasan po natin. So, tanging yung nakakaabot sa mga ganitong kondisyon ng Panginoon ang nakakaranas ng kagandahan ng kanyang kabanalan. Sa pagsamba at sa buhay, mararanasan natin. Yung buong maghapon natin, mararanasan natin ng Panginoon. Posible po yun. Hindi po yun sa langit lang. Dito po sa lupa, mararanasan natin. Kung nais natin siyang maranasan, kailangan nating ihanda muna ang ating puso bago tayo sumamba sa Panginoon, araw ng linggo, at bago tayo magsimula ng ating araw. Sa umaga, kailangan pa ihandog natin sa Panginoon ang ating mga trabaho, ang ating mga pamilya, ang ating mga lakad. Kailangan may handog muna natin yon at mararanasan natin ang kagandahan ng kanyang kabanalan. Paano natin gagawin to? Una, siyasatin natin ang ating puso at ipahayag ang lahat ng mga kasalanan. No? Minsan po, no? Kahit sa pagtutulog na lang tayo, patulog na lang tayo. O nga pala, meron nga palang isyong ganon. Babangon ka uli. No? At ayusin mo muna sa Panginoon. Unang Korinto 11 at 27, sa panahon po ng ating banal na hapunan. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. At dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Hindi lamang sa panahon ng communion naman natin ginagawa yan, kundi araw-araw. Kalawa, ihanda natin ang ating puso para makipagtagpo nga sa Panginoon. No, ihanda muna natin siya. The preparations of the heart belong to man. Sabi po ng Proverbs 16, verse 1. Amen. At panghuli po, paggalang na mayroong takot. So ang una, lubos na pagsunod. Ang pangalawa, lubos na pakikinig. Pangatlo, lubos na konsekrasyon. Pangapat, paggalang na mayroong takot. Reverential fear. This brings us now to verse 16, the 50th day. Ito po yung later on sa New Testament ay sineselebrate na the Feast of Pentecost. 50 days. 50th day. Simula nang umalis sila sa house of bondage sa Egypt. Verse 16, kinaumagahan ay 3 araw, kumulog at tumidlat. At may makapal na ulap na tumakip sa bundok. At narinig ang malakas na tunog ng trumpeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa kampo. Pagkatapos dinala ni Moises sa labas ng kampo ang mga tao para makipagkita sa Diyos. At tumayo sila sa paanan ng bundok, nabalot ng usok ang bundok, ang bundok ng Sinai, dahil bumabaroon ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumaitaas ang usok kagaya ng usok na nanggagaling sa hurno at nayanig ng malakas ang bundok. So, ang mga manifestations po, at least 5 yung aking rito. Nakita, kumulog, kumidlat, makapal na ulap, makapal na usok, apoy, 6. No, at lindol. Grabe yung manifestations ng God. Ano? Alam niyo, pag nangyari sa ating panahon yan, bahagi yan ng kagandahan ng kanyang kabanalan. Can you imagine that? No, parang katulad nung makita ni Juan, ang Panginoon, sa Revelation chapter 1. Nakita niya ba yung Jesus na kasama niya noong panahon na si Jesus narito? Iba po yung itsura ng ating Panginoon. Kagilagilalas, kakilakilabot pa nga. Pero titiyak ko sa iyo, bahagi ng kanyang kabanalan po yun. So, on the 40th day, sabi ng Lord, maglinis kayo, maglaba kayo, wala mo nang sisiping sa mga asawa, sabi ng Panginoon sa kanila, no, pagkat kakatagpuin ko kayo. So,
naranasan nila yon, yung pagtagpo ng Panginoon sa kanila, dahil sila po ay naghanda ng kanilang puso. That's my point. Alam po naman natin na later on, yung kwento, sila yung mga nakalimot din. Pero at this point in time, at least ipinakita nila, sumunod sila. Sila po ay naghanda ng kanilang mga puso. Naranasan nila ngayon yung majestic glory ng God. Yung marilag na kalwalhatian ng Panginoon ay dumating sa Kanya. Walang kaparis. Yung eksena. This only happened once. That as a nation, they experienced God. A group of people, of 2 to 3 million people, saw the manifestations of God. It has not happened before. This time, and after that time, it has not yet happened again. But one day we will see Him, Jesus Christ, coming from the clouds. Bababa siya, and all eyes shall see Jesus Christ. He will rule and reign. So even now, mga kapatid, pwede nating maranasan yung measure na nakaganda ng kanyang kabanalan, ng power niya, ng glory niya, ng majesty niya sa ating buhay, sa pag tayo sumasamba sa Panginoon, and then sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kulog, kidlat at lindol nagpapayag ng kanyang kapangyarihan. Ang apoy at usok nagpapayag ng kanyang kabanalan. Ang tunog ng trumpeta ay animo, tumatawag sa kanyang mga anak. Sa kanya, ito nagpapayag ng kanyang kapamalaan. Kapangyarihan, kabanalan, at kapamalaan. Ano po nangyayari sa mga tao pagka po pinatawag sa Senado at hindi po sila pumunta? Ano ang kaso nila? Contempt of the Senate. Makukulong sila dahil doon. I-relate natin yan sa ating experience sa Panginoon. Pag pinapatawag tayo ng Lord, time to pray, time to worship, time to study the Word of God. Tapos binabaliwala natin yon. Contempt of God. Pwede nating sabihin doon. Hindi naman tayo papatayin ng Panginoon kasi nasa panahon nga tayo ng biyaya, papagpahinood siya. Pero ganun ang nangyayari kung minsan. May nais na sabihin ng Panginoon, di natin marinig because we don't take the time to sit down and listen to God. Ang Diyos ay nagpakita sa kanila sa maluwalhating paraan para magkaroon sila ng takot. Takot sa Kanya. Exodus 19:19. Lalo pang lumakas ang tunog ng trumpeta. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Panginoon sa pamamagitan ng kulog. Makipag-usap sa Diyos tapos ang sagot sa iyo, kulog. Malamang po ito ay tinig ng Diyos, malakulog ang dating. Nangyari din yan sa New Testament. Bumaba ang Panginoon sa ibabaw ng bundok ng Sinai at tinawag niya si Moises na umakyat sa ibabaw ng bundok. Kaya umakyat si Moises. And they were conversing. And people were listening to that conversation. Dinig ng lahat. Itong nangyayari ito. Kaya later on, sa Deuteronomy chapter 5, sabi po no mga tao, pwede ba ikaw na lang makipag-usap sa Kanya? Mamamatay kaming lahat. They didn't know God. Hindi nila kilala ang Panginoon. They thought God was out there to kill them. No. God was there to bring them to the promised land. And that's what happens. Now, because of immaturity, we don't understand the ways of God. Kaya nga anong sabi sa salita ng Panginoon? Moses learned God's ways, but Israel saw His acts. Nakita lang nila yung mga nagawa ng Panginoon, yung power niya, yung majesty niya, and everything. But their hearts remain unchanged. And that can happen to us too. If we don't have the reverential fear of God, nawa magkaroon tayo noon at manatili yun doon, maging constant yun doon, at hindi mawawala yun doon. Pagka gano'n nangyari sa ating buhay, we are on our way to glory. And yes, the church is on our way to glory in the last days. And we want to become part of the glorious and victorious church of Christ or bride of Christ, conformed to His image, ready to rule and reign with Him for eternity. Nais po natin maging bahagi. So this is the time to deal with issues in our life. Look at what's happening in the world today. The day is getting nearer and nearer. Revival, judgment is coming nearer and nearer. And we need to be prepared for that as a strong,
body of believers. Ang Diyos ay mismo ay bumaba para makipag-usap sa makasalanang tao. Bagaman ang Diyos ay maluwalhati at banal, yet mabiyaya rin naman siya, is gracious. Nagsalita siya sa kanyang bayan, nagsalita siya kay Moses ng harapan. Yun ay larawan po ng kanyang biyaya. Bakit pa ba kailangan kausapin ng Diyos ang tao? Bakit ba kailangan siyang lumapit sa makasalanang bayan niya? Dahil mahal niya ang kanyang mga anak at gusto po niyang makipag-fellowship sa kanila. Dalawang bagay po ang dahilan kung bakit nakipagtagpo ang Diyos sa kanila. Una, para makipagtipan sa kanila at ibigay ang kautusan sa kanila upang ang tipan ay mapas sa kanila, upang mabuhay sila bilang banal na bayan ng Diyos at upang sila ay mapagpala. As I said in the beginning, no, apart from the covenant, you cannot receive the full blessings from God. Kalawa, upang pagawain sila ng tabernakulo, upang ang Diyos ay makapanahan sa kanilang kalagitnaan. Exodus 25 and verse 8, let them make me a sanctuary that I may dwell in their midst. God wanted to be in the midst of our life. Nais ng Diyos na siya ang sentro ng ating buhay, ng ating tahanan, ng ating trabaho, ng ating love life, ng ating relationships. God or Jesus wants to be in the center. Siya ba ang sentro ng ating buhay? Sa waking moment natin, ano ang ating naiisip? Sana ang Panginoon, una sa lahat. Siya po ang sentro. When we make decisions concerning relationships, concerning job, concerning domestic affairs, so, sino po ang hinihingahan natin ng counseling? Baka tayo pupunta na agad sa pastor o kaya doon sa mga kaibigan. Okay naman po yun. Pero dapat una ang Panginoon. Kaya minsan, pagka mayroong mga humingi sa akin ng counsel, sabihin, pastor, ano po kaya aking gagawin? Babalik ko sa kanilang tanong. Sabi ko, ano ang sinasabi sa inyo ng Diyos? Because first and foremost, it is each one's responsibility to hear from God. No? Minsan madali na lang, tanong na lang natin sa pastor, shortcut eh. Pero maganda, nakakarinig tayo sa Lord, tapos confirmatory lang sana kami. And sometimes, yes, we do have the Word of God. Sometimes, meron kami yung quote-unquote, thus says the Lord. Pero most often than not, wala po. Most often than not, conventional wisdom. Yun ang pagkakaloob namin. So, hindi tayo karapat-dapat na panahanan ng Panginoon. And yet, ginawa niya po iyon. Anyways, Exodus 19:21, sinabi sa kanya ng Panginoon, bumalik ka sa ibaba, balaan mo sila. Huwag na huwag silang lalampas hangganan ilagay sa paligid ng bundok para tingnan ako. Dahil kung gagawin nila ito, marami sa kanilang mamamatay. Kahit na mga pari na palaging lumalapit sa presensya ko, mga saserdote, ibig pong sabihin nun, kailangan maglinis ang kanilang mga sarili. Dahil kung hindi, parurusahan ko rin sila. Sinabi ni Moises sa Panginoon, paano pa po aakyat ang mga tao sa bundok? Gayong binigyan nyo na kami ng babala, na ituring naming banal ang bundok at sinabihan nyo kami, lagyan ng tanda ang paligid ng bundok. Kung hanggang saan lang kami tatayo. Sinabi sa kanya ng Panginoon, bumaba ka at dalhin si Aaron dito, pero ang mga pari at mga tao ay hindi dapat pumunta rito sa akin para hindi ko sila parusahan. Kaya bumaba si Moses at sinabihan ang mga tao. Pangatlong beses na sinabi ng Panginoon sa kanya, sabihin mo sa mga tao, huwag lalampas. Bakit ka ba? Bakit nga ba? Ganoon. Ano ba ang naging tugon ng mga tao sa pagpapakita ng Panginoon? Di ba? Sabi natin, nanginig po sila. Sila ay natakot sa Panginoon. At tama lang yon. Tayo rin po, dapat matakot din po sa Panginoon. Pero alam ng Diyos na darating yung punto na merong mga mag-a-attempt. God knows the nature of man. Yung kalikasan po natin na hindi marunong sumunod. Kahit sa pandemic, di ba? Maraming hindi sumusunod. Okay, sa Hebrews 12 and 21, ito po ay patungkol kay Moses. Ang sabi, tunay nakakilakilabot ang tanawing iyon. Kaya maging si Moises ay nagsabi, nanginginig ako sa takot. Sana yung panginginig sa takot ay hindi lang panlabas. Kundi when we tremble, at His Word, when we tremble at God, nawa ito nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso. So, matigas po ang ulo ng tao. Kaya nga, minsan,
dinila ng Lord yung mga issue sa ating buhay, pabalik-balik pa rin po tayo doon. Pabalik-balik pa rin po. Ilang beses yan nangusap ang Panginoon, anak, gawin mo na, opo, Lord. Anak, gawin mo na, opo, Lord. Anak, gawin mo na, opo, Lord. No. Pang-apat, hindi na po nangusap sa atin ng Panginoon, pinalo na lang tayo. Tapos nagtatampo tayo, pinabayaan ako ni Lord. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Pag po ninyong sasabihin, kailanman hindi kayo pinababayaan ng Diyos. Ang problema nasa atin, wala sa Panginoon. Hindi natin nauunawaan yung sinasabi niya sa atin. Minsan, natatabunan ng mga personal desires natin. Ang salita ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos. Meron kasi tayong agenda. Ano kaya baliktarin natin? Hayaan natin yung agenda ng Diyos ang matupad. Huwag yung sa atin. Huwag yung gusto natin. Kundi yung kanyang masunod. So itinuro ng Diyos sa kanila na kailangang igalang nila ang kanyang kabanalang na mayroong pagkatakot. Diba? Makikita natin sa 2 Samuel 6 at 8, si Uza, hinatulan ng Diyos, hinawakan niya po yung Ark of the Covenant at siya po ay namatay. Isang katangian na dapat mabuo sa atin ay ang paggalang na may pagkatakot sa Panginoon kung nais nating maranasan ang kagandahan ng kanyang kabanalan sa pagsamba at sa buhay. Lagi ko sinasama yung sa buhay kasi higit pa ito sa pagsamba. Wala tayong karapatan na tatuin natin ang Panginoon ng casual lamang, na parang double cards natin ng Panginoon. Minsan sa kagustuhan ng mga ngaral na lumapit ang mga tao sa Panginoon, ay naitutulak natin mabuti yung ating sinasabi na nawawala na po ng respeto minsan sa Panginoon. Minsan nga nagwo-worship dito. No? Hindi naman dito. Hindi, nakikita mo, lalakaran, wala lang. And yet the presence of God is in our midst. Hindi po, sa akin po, hindi dapat na ganoon. Kung tayo kinakailangan pumunta sa palikuran, okay lang iyon, pero dapat marahan tayo. Hindi parang walang nangyayari rito. Ganoon. Ganon din po sa ating tahanan. Okay. Siya ang ating Panginoon, tayong kanyang mga lingkod, kailangan nating magdahan-dahan bago tayo pumasok sa kanyang presensya at alalahanin kung sino siya at sino tayo. Ang saserdote po, punong saserdote, pagka may dugo na po siya ng kinatay na hayop, at meron na siyang insenso, hindi siya nagmamadaling pumasok. Dahan-dahan po siya pumapasok. Alam niya makakapasok siya kasi nasa kanya yung mga ticket, yung dugo at saka yung insenso. Alam natin makakapasok tayo sa presensya ng Panginoon dahil yung dugo ni Kristo ay dala na natin. Binuksan na rin ng Panginoon yung tabing. Alam po natin, makapasok. Pero dapat pumasok tayo na may pasintabi. Merong paggalang, merong reverential fear. Hebrews 12:25. Kaya mag-ingat kayo at huwag tanggihan ang Diyos na nagsasalita sa atin. Ang mga tao noon na hindi nakinig sa mga propeta rito sa lupa, hindi nakaligtas sa parusa. Paano kaya tayo makakaligtas kung hindi natin pakikinggan na nagsasalita mula sa langit? Yumanig noon ang lupa na magsalita ang Diyos at ngayon ay nangako siya, minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati na rin ang langit. Inayanig niya ang mundo natin, nagsasalita siya sa atin. Meron siyang mensahe sa buhay natin. Inayanig niya ang inyong buhay. No? Kung narinig niyo yung exhortation ni Pastor Fred kagabi, merong ginagawa ang Panginoon. Nagsasalita siya. Verse 28 now. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Kung tayo ay sumusunod, kung tayo ay nakikinig, kung tayo ay consecrated, sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. So we need to worship God with reverential fear. Dahil kapag nagparusa ang ating Diyos, ito'y parang apoy na nakakatupok. It's fearful to fall into the hands of the living God. No? Kaya nandyan ang pastor, siya magdidisiplina. Kasi pagka ang Panginoon nagdisiplina talaga, wipe out tayo. Walang matitira sa atin. Sinabi ng Diyos sa mga anak ni Israel, huwag silang lalampas kung tayo tatanggapin ng Diyos kapag sinasamba natin siya, hindi natin dapat ipagsawalang bahala ang biyaya. Let's not take God for granted. Kung sa salita ng sanlibutan, don't push your luck too far. Ika nga.
Huwag mo masyadong, wag mo samantalahin ang pribilehiyo na pinagkakaloob sa ng Panginoon. Naalala ba natin siyang banal kapag lumalapit tayo sa Kanya? Minsan nababaliwala ang aspetong ito sa pagtutulak nating maging malayang pumasok ang tao sa presensya ng Panginoon. At ito po ay patungkol sa aming mga nangangaral. So sa Exodus 19:25, kaya bumaba si Moses, sinabihan ng mga tao, at pagkatapos ang sabi sa chapter 20 verse 1, sinabi ng Panginoon. Nakapagsalita ang Panginoon sa kanila dahil sa puntong iyon, natupad nila ang mga kondisyon ng Diyos para sila ay makaranas tungkol po sa Kanya. Bumaba ang Panginoon ng usap sa bayan, naranasan nila ang ganda ng Kanyang kabanalan. Sometimes this happens to us on certain times, special times, but God wants it to be a regular part of our daily life. Nais ang Panginoon na maging normal. Na sabi ni Pastor George, the better than normal. Ito yung better than normal. Na marinig natin ang Panginoon araw-araw na nagsasalita po sa atin. Through the word that we read, through the word that we memorize, no? By the grace of God, how many memory verses have we memorized this pandemic? Sana, ang dami-dami na. Ang tagal-tagal po ng ating panahon para tayo makapag-memorya. All those words, God will use one day when you hide your word in your heart. Ang sabi po ng salita ng Diyos, that I might not sin against God. Yun ang unang epekto noon. Pero pagka tayo po nangangailangan ng counsel, ay ibibigay ng Lord yung mga verses na yon. So finally, in closing, yung apat na yon, lubos ang pagsunod, di natin maranasan ang kagandahan ng kanyang kabanalan pag di lubos ang ating pagsunod. Lubos sa pakikinig o pakikinig na mabuti. Nangungusap po siya sa atin. Gusto niyang mangusap sa atin, ngunit di natin siya maririnig pag di tayo sumusunod naman sa kanya. Konsekrasyon, ihanda natin ang ating puso. Pag tayo po humarap sa Diyos at magkaroon po ng nananatili, paggalang na may pagkatakot sa Panginoon. Kami po ay pinalaki sa old school. Bahagi po ng old school na yon ay yung pag nag-uusap ang mga matatanda ay huwag kang nakikisabat. No. Yun po ay old school. Meron pong pros and cons din naman yan. Pero yung paggalang, pagka ang mga matatanda ay nag-uusap, ikaw ay gigilid-gilid ka lang. Hindi ka pupunta doon sa gitna. Hindi ka nakikimeryenda sa kanila. Doon ka sa kusina, maghanap ng, yung ganun pong reverence, ay hinahanap ng Diyos sa atin, sa kanyang mga gawain, at sa ating mga buhay. Na makita natin na ang Diyos, siyang may akda ng buhay. Ang ating trabaho ay sagrado kung ating tinitingnan na ang Panginoon nagbigay sa atin ito. Ang ating mga relasyon ay sagrado kung nakikita natin na ito ay maayos, malinis, at Panginoon ang nagbigay sa atin ng ating mga kabiyak. No? Ang ating pamilya ay sagrado kung unawaan natin na ang Diyos ang gumawa ng pamilya. Maging ang ating pong pamahalaan ay sagrado kung alam natin na ang Panginoon ang nagbigay ng pamahalaan sa atin para mamahala sa atin. Lahat po ito ay galing sa Panginoon. Kaya nga, maranasan nawa natin kagandahan ng kanyang kabanalan sa kalakihan ng ating buhay. May we experience the beauty of His holiness in everything that we are, in everything that we do, in all aspects of our life, so that one day ay talagang makita natin ang sarili natin, nakarating tayo sa full maturity. Tayo po magtatapos, and let us pray. Hallelujah. Oh, by the way, do we have a song before I pray? Yes, please come. Ako po ay babalik pagkatapos po ng awit. Lord, I thirst for you. I long to be in your presence. My soul shall wait for you. Father, draw me nearer, draw me nearer in the beauty of your holiness.
Lord, I thirst for you. I long to be in your presence. My soul shall wait for you. Father, draw me nearer, draw me nearer in the beauty of your holiness. And I will wait for you, Almighty God, to the beauty of your holiness. And I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. And I will wait for you, Almighty God, in the beauty of your holiness. And I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. And I will wait for you, Almighty God, in the beauty of your holiness. And I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. Kung meron man po sa atin na nakikinig na wala pa po kayong relasyon sa Panginoong Diyos, hindi pa nyo naisuko ang inyong buhay sa Panginoon, nais po akayin kayo sa maikling panalangin ito. Gawin ninyo ito bilang inyong sariling panalangin. Ako po ay gumagabay lamang. Sabihin po ninyo ito sa kaibuturan ng inyong puso. Panginoong Diyos, nais ko po magkaroon ng relasyon sa iyo. Kaya sa araw na ito, inaamin ko, ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoon, kinikilala ko rin ang Panginoong Hesus na iyong bugtong na anak na nang siya'y mamatay sa krus, binayaran niya ang parusa ng aking mga kasalanan. Humihingi ako ng tawad sa iyo, Panginoon, at kinikilala ko siya at ang kanyang ginawa para sa akin. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay. Inaanyayahan kita, Panginoong Hesus, maging Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa atin na matagal lang naglilingkod sa Panginoon, ay nais ko po na humingi rin tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Ilapit natin muli ating sarili. Lord, tunay nga, O Lord, na kung meron mang hindi pagsunod sa aming buhay, kung meron mang ikaw pangungusap na aming nababaliwala, kung hindi, Panginoon, lubos ang aming consecration, ang aming pagtatalaga, ang aming paglilinis, ang aming pagpapabanal, lalo na kung hindi lubos ang aming pagkatakot sa iyo, kung may mga gumagawa ng kasalanang lihim sa aming kalagitnaan, narito kami, Panginoon, humihingi po ng tawad. Nawa ang pagkatakot ng Panginoon ay dumating sa aming buhay. Nais namin, Panginoon, ng fear of the Lord. Dumating itong reverential fear na ito, na kami ay takot na magkasala sa iyo. Takot na masumpungan mo sa aming mga pagkakamali at pagsalangsang. Patawarin mo kami, Panginoon. Nais naming maranasan ang kagandahan ng kabanalan mo. Hindi lamang sa pagsamba, Panginoon. Hindi lamang pag kami umaawit sa iyo, kundi habang kami ay nabubuhay araw-araw.
Nais namin maranasan ang beauty of holiness na sinasabi ng iyong salita. Maging bahagi ito palagi ng aming waking moment, O Lord God, ng aming diwa, ng aming kamalayan, O Lord God, araw-araw po. Araw-araw po. Narito kami tumingi ng tawad sa aming mga pagkukulang sa mga nasabing larangan. Sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus, inaangkin po namin ang kapatawaran na nagmumula sa iyo. Ang pagpapatawad at pagpapalinis, O Lord God. Ama, salamat po na ikaw, O Lord, bagamat banal, kami inakay mong palapit sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat sa tagumpay. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat sa iyong tipan. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa iyong pag-iingat at proteksyon sa amin, Panginoon. Patuloy mo po itong gawin, O Lord God. Naway patuloy kami mangunyapit sa iyo, Panginoon, at maranasan ang sweet fellowship, O Lord God, kasama ka araw-araw. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon. Praise the Lord. Salamat po sa mensahe ng ating Panginoon. Salamat po sa binigay na mensahe ng ating Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Pastor Edwin. Salamat sa Panginoon. Dako po tayo sa ating mga announcements para sa araw na ito. At isa po dito yung ating nalalapit na MTP training o yung ministry training program natin via Zoom. At ito po ay ang title ay Galatians with Reverend Seth. Iano po ito ng October 26 to 30, 7 p.m. to 9:30 p.m. So may registration fee po. Ang process po natin, paano gagawin natin doon sa ating registration? Meron pong ilang method tayong pwedeng gawin. Una po dito ay yung option 1 via online bank transfer. No, using yung account name ng MCCF, Mount Zion Church of the Firstborn, yung BDO account number na andyan rin po. No, kung nasa abroad kayo, meron po yan yung SWIFT code. Yan ang pwede nyong gamitin. No? Kasi alam ko merong mga nag-join rin po sa atin outside the Philippines. So yun po yun. Another option po, option number 2, yan, no? May option number 2 po via money remittance. So, nandiyan po yung Cebuana, yung Palawan Express. So, ang gagamitin po natin, papadala niyo po sa pangalang Rosemary V. Rosero. Ayan. No, kay Sister Bing, Rosemary V. Rosero. Ayan. Ang mobile number po na andyan, 094303-84711. So, nandiyan po yan. Ipopost rin po yan doon sa ating Facebook account na doon sa ating MCCF online community, no, nandun po 'yon, no, naka-post rin diyan. Isa pong pwede pa pong option kung nahihirapan kayo, pwedeng ibigay niyo po kay Pastor Sharon doon sa Landville yung inyong bayad na 75 pesos. Ibigay po natin sa kanya. And then kunan niyo po ng picture na hawak niya yung pera nyo. Kasi dun sa ating pong registration form, sa ating online registration, kailangan i-upload nyo po yung photo o yung screenshot o yung image na doon sa na kayo ay may katunayang nagbayad. O yan, pakita nyo po yan. So, palagay ko naman hindi na ho tayo mahadlangan, no, para makadalo dito. At marami ng option. May option 1, option 2, ayan, option 3. Ayan, kung gusto nyo lahat ng option, gawin nyo, pwede rin. Bayaran nyo na yun para sa susunod na mga ilang Sana all, ayan, yan na yung all. Option 1, 2, 3. Okay. Isa pa po nating announcement, yung share a short testimony video. Ayan po. Yung ating pagbabahagi nga ng ating testimony, yung ginawa po ng Panginoon para sa atin dito. At ito ang tanong, ano ang pinagpapasalamat ko sa gitna ng
COVID-19. Ayan. Ano po yung pinagpapasalamat natin? No, so, send your short video. Pag sinabi pong short video, short lang po yun. Siguro 3 minutes to 5 minutes na po yung pinakamahaba. Baka magpadala po kayo ng 30 minutes, medyo mahirapan kayo mag-upload niyan. Mahirapan rin mag-upload tayo, no? Abutin tayo ng tanghalian na para naipapakita yung inyong video. Pero yun, send your videos to Brother Maui and Sister Ara to feature it on our next online Sunday service. Ayan, marami pong ginagawa ang Panginoon sa atin, kaya gawin po natin yan. Or, isa pa pong pwede nating gawin at patuloy namin ini-encourage kayo na yung inyong testimony, pwede rin pong ibahagi yung kwento ng kabutihan ng Panginoon sa inyong buhay. Pwede nyo itong isulat at ipadala, no, kay Pastora Cora Langi. Kasama ang picture ninyo o picture na related sa inyong testimony. So, pwede rin nyo pong gawin yon, isend nyo kay Pastora Cora. Kung ayaw nyo nung kayo ay selfie video nyo, so ayan, pwede nyo pong isulat yon at ilakip po lamang ang inyong larawan para lalo kayong makilala ko. Sino ba itong nagpapatotoo na itong nagsulat na ito? Napakaganda pa naman ng ginawa ni Lord. Wala yung mukha nyo. So, huwag nyo kalimutan, isend yung inyong picture o yung related doon sa inyong testimony. So, huwag po tayong mahiyang magpadala ng ating mga testimonies. Ang Panginoon ay nabibigyan po natin ng kapurihan at pasasalamat at ang mga ito ay makaka-encourage po sa ating mga kapatiran. Ayan. So, salamat po sa ating Panginoon. At yung ating pong, huwag natin kakalimutan yung ating tithes and offering po. Ito po, ipinopost rin po ito dun sa ating MCCF online community at ganoon rin sa MCCF Facebook account. So, dyan po natin ibigay yung online transfer po natin, o yung mga bank deposit. So, pwede rin. Yung money courier rin po, pwede rin. Yung pa rin nakalagay, Mount Zion Church of the Firstborn, care of Sister Rosemary Rosero. Yan po yung ating gawin. Pag-pray na rin po natin yung ating kaloob ngayon, kung hawak nyo man o kung somewhere dyan sa inyong tahanan, ilay hands natin at ating pagpasalamat ito sa Panginoon. Lord, we thank you sa inyong katapatan. Sa kabila ng mga pagsubok at merong ganitong kalagayan kami sa aming panahon, may pandemya. Lord, hindi ka po nagpapabaya. Lord, you always supply all our needs, Panginoon. Hindi ka nagkukulang sa bawat sandali, minuto, saglit ng aming mga buhay ay hindi mo kami pinabayaan. We thank you, Lord Jesus, sa patuloy mong pagkakaloob ng lahat ng ito dahil ikaw ay sadyang mabuti sa iyong mga anak at tupat ka sa inyong mga pangako. At tanggapin mo nga rin po, Panginoon, ang aming mga kaloob at ikaw po na ito para sa iyong kaluluwalhati, Panginoon. Magamit ito para sa iyong kaharian. Lord, nagpapasalamat kami sa lahat ng ito, Panginoon, Lord God, sa inyong patuloy na pagbibigay, Panginoon, Lord God. Kaya may kagalakan kaming ipagkakaloob namin ito sa inyo, ang aming tithes and offering, Panginoon. Lord, be glorified sa lahat ng ito. Pagpalain mo ang bawat isa. In Jesus' name. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. So, praise the Lord. So, sa ating pagtatapos ay tawagan ko po muli ating senior pastor, si Pastor Edwin, para po sa benediction and prayer of blessing. Purihin po ang Panginoon. Praise God. Patuloy po tayo mga kapatid na manalangin araw-araw. Siyempre kasama ang pag-iingat ng Panginoon, pero mag-ingat din po tayo mismo. Pagpalain kayo ng Panginoon sa isang linggong ito. Tayo po ay umukod manalangin. Lord, Ama na aming pinaglilingkuran, mabuti kang Ama, napakabuti mo sa amin. Wala ka pong pagkukulang sa amin, Lord. Kami lamang ang nagkukulang sa iyo. Panginoon, salamat po, O Lord God, sa katyagaan, pagtitiis, sa kabanalan. Salamat, Panginoon, sa pananampalataya na dinidevelop mo sa aming buhay. Salamat din sa tagumpay. Salamat din, Panginoon, sa promotion. Salamat sa advancement. Salamat sa increase, O Lord God, ng mga bagay, Panginoon, sa aming buhay. Salamat sa pagmamahal na nag-uumapaw sa aming puso para sa iyo, para sa aming mga kapatiran. Salamat, Panginoon, O Lord, sa pagkikilala na ang buhay, O Lord God, ay hindi lamang ang nakikita,
ng mga matapang at nadarama, kundi ang buhay ang malamang mayroong Diyos na nagmamahal sa amin, na kumakalinga sa amin. Isang araw, Panginoon, makikita namin, O Diyos, at sa Kanya magpawalang hanggan. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord cause His face to shine upon you and give you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance on you and give you peace. In the name of Jesus we pray. Amen. God bless you po. Hallelujah. Patuloy po nating pasalamatan ng ating Panginoon. Aking babasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang puri. Yes, Lord! Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon.